Hindi ko kailanman naisip na ang regalong natanggap ko sa aking ika-60 kaarawan ay halos kumitil sa aking buhay at magbubunyag ng pinakamalalim na pagtataksil na maaaring harapin ng isang ina. Ang bote ng whiskey na ipinadala sa akin ng aking anak na si Roberta, matapos ang 30 taon ng katahimikan, ay naglalaman ng nakamamatay na lason na maingat na plinano upang patigilin ang aking puso. Ngunit may ibang plano ang tadhana nang ipasya kong iregalo iyon sa aking manugang na si Roberto nang hindi ko alam na ito ang magiging sanhi ng tahimik na pagtugis na magpapabago sa aming maliit na bayan bilang isang larangan ng digmaan. Ngunit bago magpatuloy, siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo sa channel at mag-comment kung saan kayo nanonood ng video na ito. Gusto naming malaman kung gaano kalayo nararating ng aming mga kwento. Ang kahon ay dumating isang umaga ng Oktubre, nakabalot sa papel de estrasa na may 2 salita lamang na nakasulat sa card. Maligayang kaarawan. Walang pirma, walang pangalan ng nagpadala, ngunit agad kong nakilala ang sulat kamay ni Roberta, ang anak na pinalaki ko sa loob ng 20 taon at hindi ko nakita sa loob ng 3. Inilagay ko ang kahon sa mesa ng kusina, kung saan ang liwanag ng umaga ay dumadaan sa mga blinds, lumilikha ng ginintuang mga guhit na sumasayaw sa silid. Nang buksan ko ang pakete, nakakita ako ng isang limitadong edisyon ng bote ng whiskey, isa sa mga napakagandang uri na itatago mo bilang palamuti. Ang amber na likido ay kumukuha ng liwanag na tila may apoy sa loob nito. Ang madilim na berdeng etiketa na may ginintuang letra ay nagpapahiwatig ng uri ng disenyo na mas mahal pa sa mismong nilalaman. Ipinahid ko ang aking hinlalaki sa selyo ng wax sa tapon, nararamdaman ang tekstura nito sa ilalim ng mga gaspang ng aking balat. May panahon na ang whiskey ang aking paboritong kasama sa pagtatapos ng araw, hindi sa paraang pabaya, kundi dahan-dahan at sinasadya. Isang baso lamang pagkatapos ng isang araw na pag-aayos ng bakod o paglilinis ng kanal. Noong buhay pa si Linda, pinagtitimplahan niya kami ng isang baso pagkatapos ng hapunan. Kung linggo, umuupo kami sa beranda at hinahayaan ang tunog ng mga kuliglig na pumuno sa katahimikan. Nangyari iyon bago ako inatake sa puso na nagtanggal sa akin ng opsyon na iyon. 3 taon nang hindi ako umiinom ng kahit isang patak at alam iyon ni Roberta. Naroon siya sa ospital nang ipaliwanag ng doktor ang lahat. Ang mahabang listahan ng mga bagay na hindi ko na maaaring kainin o inumin kung gusto kong umabot ng 10 taon. Hindi siya gaanong nagsalita noon, tinitigan lang niya ang kanyang telepono, iginagalaw ang kanyang mga hinlalaki. Kinumbinsi ko ang sarili ko na sinusubukan lang niyang abalahin ang sarili. Ngayon hindi na ako sigurado. Hindi kami nagkaroon ng away na parang pelikula, iyong tipong may aalis na padabog ang pinto. Ito ay mas banayad. Huminto lang siya sa pagpunta para sa hapunan ng linggo. Pagkatapos hindi na siya dumating para sa Thanksgiving. Sa ikalawang Pasko, nawala siya, napagtanto kong hindi na kami nag-uusap. Ang katahimikan ay may paraan upang maging ugali. Ang makita muli, ang sulat kamay niya pagkatapos ng mahabang panahon ay nagpabigat sa aking dibdib. Hindi ito kagalakan o kahit kaginhawaan, kundi isang bigat na hindi ko kayang pangalanan. Ang puting at simpleng card na may maligayang kaarawan lamang sa asul na tinta, walang nanay, walang pirma. Tanging ang 2 salitong iyon, tila natatakot na magsalita pa. Nagpasya akong hindi buksan ang bote, hindi ko man lang ito pinag-isipan. Ibinaba ko ito sa kabilang dulo ng mesa at bumalik sa aking kape, na lumamig na. Ang orasan sa ibabaw ng kalan ay patuloy na nagtitiktak, na nagpaparamdam sa bahay na mas walang laman. Naalala ko si Roberto, ang aking manugang. Si Roberto ay isa sa mga lalaking hindi kailanman darating nang walang dala o walang kasangkapan sa likod ng pick-up truck. 2 tag-araw na ang nakalipas, pagkatapos ng isang bagyo na nagtanggal ng kalahati ng mga bubong ko, nasa hagdan na siya ng 8 ng umaga. May martilyo sa kamay bago pa ako nakainom ng aking unang tasa ng kape. Siya ang tipo ng tao na hindi naghihintay ng imbitasyon upang tumulong. Kung may sinumang karapat-dapat ng magandang bagay, siya iyon.
Dahil hindi ko naman maiinom ang whiskey, ang ideya na hahayaan ko lang itong maalikabukan sa aking estante ay tila mali. Bubuksan ito ni Roberto, ibabahagi sa mga kaibigan, magkakaroon ng kwento na sasabihin. Tila mas maganda iyon kaysa sa makita itong kumukupas sa likod ng salamin. Nang hapong iyon, ang bote ay nakasiguro sa upuan ng pasahero ng aking lumang Chevrolet. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa, marahil dahil sa ugali, ngunit ang ideya na mahuhulog ito sa biyahe ay nakakabagabag sa akin. Ang araw ay lumubog na sa kanluran, pinipinturahan ng lahat ng amber na ilaw na mayroon lamang kami sa huling bahagi ng Oktubre. Ang mga bukirin sa gilid ng kalsada ay nagsisimula ng magkulay kape sa mga ani ng soya na pinutol ng pantay sa lupa. Ang hangin ay bahagyang amoy usok mula sa isang malalayong sunog. Ang bahay ni Roberto ay nasa isang mataas na lugar sa labas ng bayan. Isang puting estruktura na may beranda na parang galing sa isang postal. Ipinark ko ang sasakyan habang kumakaluskos ang graba sa ilalim ng mga gulong at pinatay ang makina. Binuksan niya ang pinto bago pa ako kumatok, nakasuot ng pulang flannel na kamisa at kupas na maong na may alikabok pa ng kahoy sa kanyang bota. "Maria, ano ito?" tanong niya, nakatingin sa bote sa aking mga kamay. "Galing kay Roberta," sagot ko. Iniabot ito sa kanya. Tinaas ang kanyang kilay sa pagtataka. "Ipinadala ito ni Roberta?" "Oo, naisip kong mas pahahalagahan mo ito kaysa sa akin." Kinuha niya ang bote ng maingat, ipinaharap upang basahin ang etiketa. "Ito ay espesyal," wika niya. "Ito ang uri ng bote na itinatago para sa isang espesyal na okasyon," sabi ko. "Kaya gawin mo itong gabing ito na espesyal," ngumiti siya. "Sa tingin ko gagawin ko. Salamat." Masarap sa pakiramdam na ibigay ito sa kanya, makita na mapupunta ito sa isang lugar kung saan ito ay pahahalagahan. Bumalik ako sa aking pickup truck na sinasalamin ang ilaw ng paglubog ng araw sa dashboard. Pauwi, patuloy kong iniisip ang bote, hindi nang may pananabik, kundi may pag-uusisa. Hindi kailanman gumagastos si Roberta ng ganitong uri ng pera nang walang dahilan. Karamihan sa oras, noong mas bata pa siya, nanghihiram siya ng pera para sa gasolina at nakakalimutan magbayad. Kaya, bakit ngayon? Bakit isang regalo na alam niyang hindi ko gagamitin? Ang kaisipan ay patuloy na bumabagabag sa akin sa likod ng aking isip habang pumapasok ako sa garahe. Itinaboy ko ito. Hindi lahat ay nangangailangan ng dahilan, sabi ko sa sarili ko. Ngunit hindi ako naniwala. Nang gabing iyon gumawa ako ng estofado at ang bahay ay napuno ng amoy ng sibuyas at karot. Ang uri ng pagkain na masarap ibahagi, kahit na ako lang ang kumain. Ang orasan sa dingding ay papalapit na sa 9:00. Naghuhugas ako ng huling plato nang tumunog ang telepono, ang landline. Halos walang tumatawag sa numerong iyon. "Hello, nanay?" Ang boses ni Roberta ay malambing at kaswal, na tila walang nagdaang oras. Sumandal ako sa counter, nagulat. "Roberta, maligayang kaarawan," sabi niya ng may labis na pagkaantala upang pakinggan itong natural. "Natanggap mo ang regalo ko?" "Oo, natanggap ko." "Sige, ano ang tingin mo? Magandang bote. Natikman mo na ba?" Ang tono niya ay bahagyang nagbago, mas matalim sa dulo. "Hindi, ibinigay ko kay Roberto. Naisip kong mas magagamit niya ito." Katahimikan. Walang tunog, walang static, tanging isang mahaba at mabigat na paghinto. "Ibinigay mo kay Roberto?" Malamig ang boses niya. "Ganon nga." May tunog na parang mabagal at sinusukat na pagbuntong hininga. "Ah." Pagkatapos ay namatay ang linya. Tinitigan ko ang telepono sandali bago ibaba. Patuloy na nagtitiktak ang orasan. Bumaliktad ang aking tiyan, hindi dahil sa estofado, kundi dahil sa isang bagay na hindi gaanong konkreto. Ang paraan ng pagtatanong niya tungkol sa whiskey na parang may pakialam siya sa paraan na hindi dapat. Pinatay ko ang ilaw sa kusina at pumunta sa kama, ngunit matagal bago ako makatulog. Nang makatulog ako, ito ay magaan at hindi mapakali. Kinabukasan, sinubukan kong itaboy ang kakaibang pakiramdam na iyon.
Nagtimpla ako ng sariwang kape at umupo kasama ang pahayagan. Ngunit tumunog muli ang telepono sa kalagitnaan ng araw. Ipinakita ng caller ID ang isang numero na hindi ko kilala, ngunit ang area code ay lokal. Ginang Rivera? Tanong ng isang babaeng boses nang sagutin ko. Opo, ako po si Linda Fuentes, asawa po ni Roberto. Sa tingin ko po ay dapat ninyong malaman na si Roberto ay nasa ospital. Nahimatay po siya ngayong umaga. Sa tingin ng mga doktor ay maaaring ito ay isang uri ng pagkalason. Agad na lumamig ang kape sa aking kamay. Pagkalason? Ayos lang po siya kagabi. Uminom po kami ng inumin sa hapunan at ngayong umaga ay halos hindi na siya makatayo. Sinusuri siya ng mga doktor. Wala akong sinabi. Ang aking mga mata ay napunta sa counter, sa walang lamang lugar, kung saan nakalagay ang whiskey, wala pang 24 oras na ang nakalipas. May napansin po ba kayong kakaiba? Tanong niya. Tuyong-tuyo ang bibig ko. Wala, ngunit ibinigay ko sa kanya ang isang bote kahapon. Whiskey mula kay Roberta. Nagkaroon ng paghinto. Sa background, naririnig ko ang mga ingay ng ospital, mga monitor na umiingay, at isang kariton na kumakalusko sa pasilyo. Sasabihin ko po sa mga doktor, sabi niya sa wakas. Kung may maisip pa po kayo, kahit ano, tawagan niyo po ako. Nangako akong tatawagan siya at ibinaba ang telepono. Naiwan ako sa kusina, tahimik ang bahay sa paligid ko. Ang ilaw ng Oktubre ay naging maputla at patag. Hindi ako gumalaw ng matagal. Nang sa wakas ay gumalaw ako, ito ay upang pumunta sa basurahan. May puting bagay na nakakuha ng aking pansin malapit sa ilalim. Isang maliit na plastik na bote na parang sa mga bitamina. Walang etiketa, tanging isang bahagyang pulbos ang nakadikit sa loob. Hindi ko maalala na itinapon ko ito. Kinuha ko ito. Mahigpit na nakakabukas ang takip. Pumunta ako sa ref. Sa gitnang istante ay may isang baso na sisidlan na may halos kalahating tasa ng whiskey ang natira pagkatapos kong timplahan si Roberto bago ibigay ang bote. Hindi ko man lang naalala na itinago ko ito hanggang sa sandaling iyon. Nanginig ang aking mga kamay habang inilalabas ko ito at inilalagay sa counter sa tabi ng bote. Naalala ko si Ricardo, isang matandang kaibigan na nakasama ko sa serbisyo 30 taon na ang nakalipas at ngayon ay may maliit na laboratorio ng veterinaryo sa labas ng bayan. May utang siya sa akin pagkatapos kong hilahin ang kanyang pickup truck mula sa isang kanal, ilang taglamig na ang nakalipas. Tinawagan ko siya. Ricardo, kailangan kong ipasuri sa iyo ang isang bagay, sabi ko ng mahinahon. Ano? Whiskey at marahil iba pa. Hindi na siya nagtanong. Sinabi lang niya sa akin na hanapin siya pagkatapos magsara ng laboratorio. Nang gabing iyon, nagmaneho ako doon na balot ng supot ng papel ang baso na sisidlan sa upuan sa tabi ko. Sinalubong ako ni Ricardo sa parking lot na may lab coat sa ibabaw ng hoodie, ang amoy ng disinfektante ay mahina sa hangin. Ito ba ay isang bagay na pagsisisihan ko? Tanong niya. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang laman nito, sagot ko. Tumango siya, kinuha ang supot at nawala sa loob. Umupo ako sa pickup truck na nakabukas ang makina, pinapanood ang paglaho ng ilaw sa kalangitan. Nakapatay ang radyo. Bumalik ang aking mga iniisip sa nakalipas na 24 oras. Inulit ang bawat hakbang, ang sulat kamay, ang bote, ang boses ni Roberta nang sabihin kong ibinigay ko ito kay Roberto. Ang mahaba at mabigat na paghinto na iyon. Tumawag si Ricardo kinabukasan pagkatapos lang ng tanghali. Maria, hindi mo ito magugustuhan. Mayroon sa whiskey, ugat ng puting ahas-ahas, white snake root. Sa tamang dosis, pinapatay nito ang puso ng isang tao. Pinikit ko ang aking mga mata. Mabigat ang telepono sa aking kamay. Sabi mo, ininom ito ni Roberto? Oo. At ikaw, hindi? Hindi. Dahan-dahan siyang bumuntong hininga. Kung gayon, malamang ay nakatakas ka lang sa kapahamakan. At doon nagtatapos ang unang bahagi ng kwentong ito. Hindi sa mga sagot, kundi sa isang tanong na magdadala sa akin sa mga lugar na hindi ko akalaing mapupuntahan. Dahil sa sandaling ibinaba ko ang telepono, alam kong hindi lamang isang regalo ang ipinadala sa akin ni Roberta. Nagpadala siya sa akin ng isang mensahe. Dati akala ko walang mas masahol na tunog kaysa sa pagtunog ng telepono,
sa gitna ng gabi. Lumalabas na mayroon pala. Ito ang telepono na tumutunog kapag alam mo na sa kaibuturan na ang balita ay magiging kakilakilabot. Nang ibaba ni Ricardo ang telepono, nanahimik ang mundo sa paligid ko, na tila nagpipigil ng hininga ang bahay. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang aking Amerikana sa likod ng upuan, ang mga susi ng pickup truck mula sa kawit sa tabi ng pinto at dumiretso sa ospital ng San Lucas. Ang biyahe papunta sa bayan ay dumadaan sa mga walang lamang traffic light at intersection. Isa sa mga umagang iyon ng Taglagas kung saan ang araw ay tila maliwanag ngunit hindi nagbibigay init. Nagpark ako sa pinakadulong kanto ng parking lot at mabilis na naglakad, isang kamay sa bulsa. Ang isa naman ay nakadiin sa aking tadyang na tila makakapigil sa gumugulo sa loob ko. Lahat ng ospital ay may parehong amoy, isang bagay na esterilisado na may halong sunog na kape at ang ilaw ay laging sobrang puti. Itinuro sa akin ng isang voluntaryo ang daan patungo sa silid ni Roberto. Hindi siya mukhang ang malakas na lalaki na umakyat sa aking bubong nang walang imbitasyon. Siya ay kupas, ang balat ay mas maputla kaysa sa unan sa ilalim ng kanyang ulo. Ang mga monitor sa tabi ng kama ay umuugong at kumikislap kasabay ng isang matigas at mabagal na tibok ng puso. Nakaupo si Linda sa isang plastik na upuan, hinila ng pinakamalapit sa kama. Mayroon siyang G. Nakaupo si Linda sa isang plastik na upuan, hinila ng pinakamalapit sa kama. Mayroon siyang ganoong tingin na nakita ko na ng daan-daang beses ang sa isang taong naghihintay ng isang bagay na ayaw magmadali. Maria, sabi niya, tumayo, salamat sa pagdating mo. Kamusta na siya? Sinusubukan nilang patatagin ang kanyang tibok ng puso. Ang kanyang mga kamay ay magkakapit sa kanyang dibdib, hindi sa pagdarasal, kundi tila sinusubukan niyang pigilan ang hangin na makalabas. Sinabi nilang nakakita sila ng mga senyales ng lason mula sa halaman. Gumagawa sila ng mas maraming pagsusuri. Lumapit ako sa kama. Bahagyang nakabukas ang bibig ni Roberto, ang hangin ay pumapasok at lumalabas sa isang marupok na ritmo. Ang kanyang buhok, na laging maayos, ay nahulog sa kanyang noo sa paraang nagpapamukha sa kanya na mas bata at mas mahina. May kinain ba siyang kakaiba kagabi? Tanong ko. O uminom ng isang bagay na karaniwan niyang hindi iniinom? Pareho kaming uminom sa hapunan. Tiningnan niya ako ng direkta. Ang tanong ay naroon na. Ang bote na dinala mo. Kailangan mong sabihin sa mga doktor iyon, sabi ko nang may pagmamadali. Sabihin mong bago iyon, hindi nabuksan at makakakuha ako ng sample ng parehong likido. Iniabot niya ang kanyang kamay na tila kukunin ng akin. Pagkatapos ay nagbago ang isip niya at hinawakan ang rehas ng kama. Maria, ano ito? Sa tingin mo ba? Hindi ko alam kung ano ang iisipin, sagot ko. Nakalahati lang ang totoo. Pero aalamin ko. Pumasok ang doktor, isang lalaking mga 20 anyos na may mukha na sinanay upang hindi magpakita ng emosyon. Ipinaliwanag niya sa mahinahong tono ang tungkol sa mga tibok ng puso, enzymes, at patuloy na pagmamasid. Hindi niya sinabi ang hindi niya alam at hindi pa siya gaanong alam. Nang umalis siya, nangako ako kay Linda na tatawagan ko siya sa sandaling mayroon akong anumang makakatulong. Sa pickup truck, hindi ko agad inandar ang makina. Umupo ako na bahagyang nakaikot ang susi, tinitingnan ang aking refleksyon sa rearview mirror. Mukha akong babae na wala nang masisira na hindi pa nabibiyak noon. Ugat ng puting ahas-ahas, sabi ko ng malakas. Sinusubukan ang mga salita sa hangin na parang karpintero na sumusuri kung baluktot ang tabla. Masama ang mga ito, tila sinasadya. Sa bahay, sinalubong ako ng katahimikan na parang kapitbahay na walang masabi. Dumiretso ako sa ref. Ang basong lalagyan na may natitirang whiskey ay naroon pa rin, nakatago sa likod ng gatas. Ikinulong ko ito sa liwanag at pinanood ang likido na kumukulubot laban sa salamin ng ikiling ko. Hindi mo ito malalaman sa pagtingin lang. Hindi mo kailanman malalaman. Ang pinakamasamang bagay ay laging dumarating na nagkukubli bilang isang bagay na hindi nakakasama. Inilagay ko ang lalagyan sa tabi ng lababo at pumunta sa basurahan.
Itinapon ko ang maliit na puting bote kahapon. Tinaas ko ang takip at napansin kong nabago ang bag, inilagay muli sa ibang paraan at nawala ang bote. Tiningnan ko ang pinto. Nakalak ito tulad ng iniwan ko kagabi. Ang mga bintana ay sarado. Wala akong itinago na sobrang susi sa halata na lugar. Gayunpaman, may nakapasok dito. Nararamdaman mo ito. Paano mo malalaman kung naayos ang isang silid? Kahit hindi mo matukoy kung ano ang nagbago. Huminga ako ng malalim sa ilong at dahan-dahang naglabas ng hangin ng walang takot. Ang takot ay maingay at hangal. Kailangan ko ng isang bagay na tahimik at kapaki-pakinabang. Tinawagan ko muli si Ricardo. Nawala, sabi ko nang sumagot siya. Ano? Yung maliit na bote na sinabi ko sa'yo, may kumuha mula sa basurahan ko. Hindi ako. Alam ko kung ano ang ginawa ng sarili kong mga kamay sa sarili kong bahay. Hindi niya sinabi na maaaring nagkakamali ako. Naiintindihan ni Ricardo ang gastos ng pagbaliwala sa alam na ng iyong kutob. Kailangan mong tawagan ng pulis, sabi niya. Maaari kong dokumentuhin kung ano ang nasa whiskey, ngunit ang bote na iyon ay magiging malinaw na ebidensya ng pagmamanipula. Alam ko, sagot ko, gagawin ko. At Maria, oo. Huwag mong hayaan ang sinuman na gumawa nito na isipin na hindi ka handa. Hindi ako, sabi ko at tinapos ang tawag. Nagtimpla ako ng kape na hindi ko ininom at umupo sa mesa na may notepad. Ang pagsusulat ay nagpapakalma sa akin. Naguhit ako ng linya sa gitna ng pahina at nilagyan ng label ang kaliwang bahagi bilang ang alam ko at ang kanang bahagi bilang ang mapapatunayan ko. Sa ang alam ko, isinulat ko. Ipinadala ni Roberta ang bote. Tinanong ni Roberta kung natikman ko na. Nagbago ang tono ni Roberta nang sabihin kong ibinigay ko kay Roberto. Ang whiskey na sinuri ni Ricardo ay may ugat ng puting ahas-ahas. Nawawala ang bote. Sa ang mapapatunayan ko, isinulat ko. Ang pagsusuri ni Ricardo, ang natitirang sample sa lalagyan, ang tawag ni Roberta kagabi. Pagkatapos ay tiningnan ko ang 2 column at gusto kong pagdugtungin ang mga ito. Ang mga tulay ay hindi lumilitaw dahil gusto mo, kailangan mong itayo ang mga ito. Kinuha ko ang maliit na digital voice recorder mula sa drawer ng desk. Luma na ito, medyo may gasgas sa mga kanto, ngunit gumagana. Sinuri ko ang baterya na kalahati lang ang laman. Ibinulsa ko ito sa loob ng aking Amerikana, doon mismo kung saan ang bigat nito ay parang kamay sa aking dibdib, nagpapaalala sa akin na huminga. Lampas na ng tanghali nang huminto ako sa apartment complex ni Roberta. Ang kanyang bahay ay nasa isang hilera ng iba pang halos magkakatulad. Neutral na pabalat, mga numerong tanso at automatikong ilaw sa beranda. Ang kanyang kotse ay nasa driveway, malinis, isang dekada na mas bago kaysa sa akin. Umakyat ako sa daanan at kumatok. Binuksan niya ang pinto na may mukha na mabilis na nagbago. Pagkagulat. Pagkatapos ay pagtatantiya. Pagkatapos ay isang ekspresyon na sumusubok na maging maaliwalas. Nanay, sabi niya na tila hinihintay niya ako. Ngunit tila wala rin siyang ideya kung ano ang gusto ko. Ito ay hindi inaasahan. Ganun ba? Tanong ko at pumasok nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang lugar ay amoy limon at wala nang iba pa. Pinapanatili niya itong napakalinis. Palagi siyang mayroong lahat sa tamang anggulo, walang naliligaw. Nabalitaan ko ang nangyari kay Roberto, komento niya habang isinasara ang pinto. Nakakatakot. Si Liara ay kasama niya ngayon. Sa tingin ng mga doktor ay maaaring ito ay isang virus. Iyon ang paniniwala nila. Pinanatili kong neutral ang aking tono. Kung pipilitin ko siya, magsasara siya. Kung magpapakita ako ng kahinaan, gagamitin niya iyon laban sa akin. Pumunta ako sa kusina. Sa counter ay may 3 bote, 2 ng whiskey at 1 ng rye, nakahanay na parang mga sundalo. Wala sa mga iyon ang tatak na natanggap ko. Wala ring bukas. Natikman mo ba ang bote na ipinadala mo sa akin? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumawa. Ang ideya ay para magsaya ka. Alam mo, para sa kaarawan mo. Alam mong hindi na ako umiinom. Nagbabago ang mga tao, sabi niya na may walang pakialam na balikat.
Lumapit ako sa counter at pinadaan ang aking daliri sa gilid ng isang walang laman na baso sa tabi ng lababo. Nagpapalipas ng oras. Nagustuhan ito ni Roberto, sabi ko. Sinabi niya na ang paborito niyang inumin ay ang nasa gitnang istante, ang single malt. Kumurap siya ng isang beses, mas mabagal kaysa sa natural na reaksyon. Oo. Nakakatawa, sabi ko, nararamdaman ang recorder sa aking bulsa, tumitibok na parang pangalawang puso. Hindi ko kailanman sinabi sa iyo kung saan ko ito inilagay. Sa isang iglap, nanatili siyang walang galaw, na parang isang hayop na nakarinig ng sirang sanga sa kagubatan. Pagkatapos, ang kanyang bibig ay umukit sa isang sinadyang ngiti at umiling siya ng may pinagsasanayang tawa. Siguro nasabi mo, nagiging madaldal ka kapag sentimental ka. Hindi ako nagtanong, sabi ko. Pinananatili ang aking tingin hanggang sa kinailangan niyang pumili sa pag-iwas ng tingin o harapin ako. Pinili niya ang pangatlong opsyon. Kinuha ang isang tela at nagsimulang punasan ang isang baso na tuyo na. Nanay, sabi niya habang tinitingnan ang baso sa halip na ako. Palagi kang labis na nag-iisip, palagi kang nakakahanap ng ayusin kahit na walang nagtanong. Nagpadala ka sa akin ng $500 na bote na hindi ko maiinom, sagot ko. Sinusubukan kong intindihin iyan. Inilagay niya ang baso sa counter at ibinuka ang kanyang mga kamay na parang walang itinatago. Kung gayon, marahil walang dapat intindihin. Marahil bigyan mo ako ng benepisyo ng duda sa isang beses. Ang kanyang boses ay maaaring maging makatuwiran kung hindi mo siya nakilala ng mahigit 30 taon. Ang aking anak ay may paraan ng pagiging tapat kapag nagsisinungaling. Magtatanong ako sa iyo, sabi ko, at hahayaan kong ang katahimikan pagkatapos niyon ang magbigay sa akin ng sagot. Tiningnan niya ako na tila naglalaro kami ng chess at inihayag ko ang susunod kong galaw. Sige, pinakialaman mo ang whiskey na iyon? Katahimikan. Ang katahimikan ay buhay kapag ginamit mo ito ng maayos. Umugong ang ref. Nagbago ang orasan sa microwave mula 1209 patungong 1210. Dahan-dahang dumaan ang isang kotse sa labas. Naririnig ang mga gulong sa aspalto. Hindi siya lumayo, hindi rin siya nagsalita. Paalam, Roberta, sabi ko. Dahil minsan ang pag-alis ang tanging mahalagang pangungusap. Sinabi niya ang aking pangalan habang tumatalikod ako. Nanay, sa tunong iyon kung saan ang salita ay parehong pain at babala. Huminto ako, ngunit hindi ako lumingon. Aakusahan mo ako ng mga bagay. Palalayasin mo ako, sabi niya. Hindi ako nag-aakusa, sagot ko habang tinitingnan ang pinto. Nangangalap ako. Sa labas, ang hangin ay matalim at metal. Umupo ako sa pickup truck at pinatay ang recorder. Kumurap ang pulang ilaw at namatay. Inilagay ko ito sa upuan sa tabi ko na parang tahimik na saksi. Matigas ang aking mga kamay, ngunit magulo ang aking isip. Hindi ako umuwi. Hindi pa. Nagpark ako sa pinakadulong kanto ng parking lot ng grocery store kung saan walang manggugulo sa akin. At tumawag ako na iniiwasan ko mula nang banggitin ni Ricardo ang ugat ng puting ahas-ahas. Detective Reyes. Isang malalim na boses ang sumagot pagkatapos ng 2 ring. Detective, ang pangalan ko ay Maria Rivera. Sa tingin ko ay mayroon akong impormasyon tungkol sa isang pagkalason. Mayroon akong sample ng sangkap at isang recording na maaaring interesahin ka. Hindi siya humingi ng paliwanag sa telepono. Ang mga lalaking may alam sa kanilang trabaho ay hindi humihingi ng kumpletong katotohanan sa unang paghinga. Maaari ka bang pumunta ngayong hapon? Tanong niya. Oo, kaya ko. Binigyan niya ako ng oras at ang numero ng opisina sa likod na pasilyo ng istasyon ng pulisya. Nang ibaba ko ang telepono, nanatili ang aking mga kamay sa manibela, nakatingin sa unahan. Ang mga automatikong pinto ng grocery store ay patuloy na bumubukas at sumasara. Ang mga tao ay pumapasok at lumalabas, nagdadala ng mga supot ng papel na may pagkain na magpapabango sa kanilang mga bahay ng hapunan. Balik sa bahay, huminto ako sa mailbox dahil minsan kailangan mong gumawa ng isang karaniwang bagay upang pigilan ang iba pang bagay na ubusin ka ng buo. Mga polyeto, isang bayarin, isang ad ng grocery store,
At isang postcard mula sa isang dealership na naniniwala na kukumbinsihin ako ng 0% na interes. Sa loob, inilagay ko ang basong lalagyan sa isang plastik na supot, sinilyuhan ito na parang alam ko ang ginagawa ko at inilagay sa isang lumang lata ng tabako kung saan dati kong inilalagay ang mga pako. Ang recorder ay napunta sa parehong lata. Inilagay ko ang lata sa isang supot ng papel na may hawakan at bilang pag-iingat, inilagay ko ang supot na iyon sa loob ng isa pa. Pagkatapos mong makita ang isang bagay na nawawala sa iyong basurahan, ang mga dagdag na patong ay tila mas pag-iingat kaysa paranoia. Tinawagan ko si Linda. Mabilis siyang sumagot, maliit at pagod ang boses. Maria, pupunta ako sa pulis. Ipinagbigay alam ko sa kanya. Mayroon akong sample at iba pang ebidensya. Si Roberto ay nagpapahinga, sabi niya. Inilagay nila siya sa isang cardiac monitor. Patuloy siyang nagigising at nagtatanong kung anong araw ngayon. Sumasagot ako at nararamdaman niya na parang sinusubukan niyang magpasya kung paniniwalaan niya ako. Tatawagan kita pagkatapos kong makipag-usap sa detektib, nangako ako. Sabihin mo sa kanya na dadaan ako pagkatapos kung gusto niya makita ang pamilyar na mukha. Tumawa siya, isang tunog na walang hininga. Gusto niya, kapag hinihiling na maging matatag, sabi niya. Ngunit mas gusto niya ang iyong kasama. Sinuri ko ang lahat. Isinara ko ang lahat ng pinto. Sinuri ang mga bintana ng 2 beses bago umalis. Ang supot ng papel ay nasa upuan ng pasahero na parang isang tao. Ikinabit ko ito ng seatbelt, isang ugali ng kaginhawaan kapag ang sentido komun ay tila malayo. Patungo sa istasyon ng pulisya, inandar ko ang radyo nang hindi talaga nakikinig. Kumanta ang mga tao tungkol sa mga bagay na tila simple. Nauna kong kinainisan, pagkatapos ay kinapagod, at sa huli ay wala akong naramdaman. Ang istasyon ng pulisya ay mas malamig kaysa sa ospital sa ilang paraan, ngunit mas mabango. Sinalubong ako ni Reyes sa isang maliit na opisina na may bintana na nakaharap sa isang pader na ladrilyo. Mas bata siya kaysa sa akin, ngunit mas matanda kaysa sa isang baguhan, na may matatalim na mata at isang kurbata na ilang beses na niyang inayos sa araw. Inalok niya ako ng tubig. Tinanggap ko dahil tuyo ang bibig ko at dahil napapansin ng mga tao kapag tinatanggihan mo ang lahat ng inaalok sa iyo. Naghintay siya hanggang sa uminom ako bago itanong ang kanyang unang tanong. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa whiskey. At ginawa ko. Binigyan ko siya ng mga petsa, ang eksaktong mga salita ni Roberta, at ang kahulugan ng paghinto na iyon na hindi tunog ng pagkagulat. Hindi ko ibinahagi ang aking mga teorya, tanging ang mga katotohanan, hinayaan ko siyang ayusin ang mga ito sa pinakamahusay na paraan na nakita niya. Pagkatapos ay inilagay ko ang supot ng papel sa mesa, kinuha ang lata, binuksan ito, at inilagay ang basong lalagyan at ang recorder sa kanyang mesa na parang mga kasangkapan sa simula ng isang trabaho. Hindi pa rin niya hinawakan ang mga bagay. Nagtanong siya ng mga tanong na tila maliit, ngunit hindi. Sino pa ang may hawak ng susi sa iyong bahay? Kailan mo huling sinuri ang iyong basurahan? Binanggit mo ba ang bote sa iba maliban kay Ricardo? Pagkatapos ay kinuha niya ang recorder at tinimbang ito sa kanyang kamay na parang sinusuri ang bigat na maaaring taglayin ng isang salita kapag kailangan mong dalhin ito. Naiintindihan mo ba, Ginang? Sabi niya, hindi ito nagiging kaso dahil sa kutob ng Ginang at ng akin. Nagiging kaso ito kapag ang ibinigay mo sa akin ay makakaya ang opisyal na pagsusuri. Naiintindihan ko, sagot ko. Gusto kong makita ito ng ibang tao. Tumango siya. Ipapadala namin ang likido sa State Laboratory. Gagawin namin ang kopya ng iyong audio. Kung may dahilan, kikilos kami. Kung wala, sasabihin namin sa iyo kung bakit hindi kami maaaring kumilos. Sumasang-ayon ka ba doon? Oo, sabi ko at sinadya ko. Ayaw kong maparusahan ng maling tao. Gusto kong malantad ang tamang katotohanan. Nang tumayo ako upang umalis, sinabi niya ang aking pangalan na parang sinusubukan niya ito. Ginang Rivera. Oh, huwag kang makikipag-usap sa iyong anak muli hanggang sa pahintulutan ko. Kung makikipag-ugnayan siya, itala ang oras at ang sinasabi niya at panatilihin ang iyong mga sagot na mas maikli kaysa sa kanyang mga tanong.
Tumango ako. Nagulat sa pakiramdam na may iba pang sa wakas ay handang magdala ng bahagi ng bigat na aking pinapasan. Sa labas, ang hapon ay naging kulay abo at malabo. Ang uri ng liwanag na mas nakakasakit sa mata kaysa sa nagbibigay liwanag sa daan. Nagmaneho ako patungo sa ospital. Si Linda ay nasa parehong upuan at ang parehong mga monitor ay patuloy na kumakanta ng kanilang elektronikong at tahimik na kanta. Mukhang mas siya si Roberto. Ang balat ay nagkaroon muli ng kulay at ang kanyang bibig ay hindi gaanong tensyonado sa paghinga na pumapasok at lumalabas. Inilagay ko ang aking kamay sa rehas ng kama at bumukas ang kanyang mga mata. Mukha kang impyerno, bulong niya. Dapat mong tingnan ang iyong sarili, sagot ko. At ngumiti siya ng isang panig lang ng kanyang bibig. Sa paraang ginagawa ng mga lalaki kapag ang pagngiti ay nangangailangan ng labis mula sa iba pang bahagi ng mukha. Nabalitaan kong nakikipagkaibigan ka sa pulis, komento niya. Sinusubukan kong tiyakin na nasa panig natin sila kapag lumabas sila, sagot ko. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, tumango ng isang beses at pinakawalan ang kanyang sarili. Nanatili ako roon ng mas matagal kaysa sa kinakailangan, nakikinig sa makina na nagpapatunay sa kanyang tibok ng puso. Binubulungan ni Linda ang mga salita na tanging sa kanilang dalawa lamang. Sa bahay, ang lahat ay eksaktong tulad ng iniwan ko. Ang katahimikan ay pumuno sa mga silid na parang isang bisita na tumatangging umalis. Gumawa ako ng tortilla na hindi ko natapos at hinugasan ng kawali. Dahil ang ilang bagay ay ginagawa mo lang upang patunayan sa iyong sarili na ikaw pa rin ang taong gumagawa ng mga ito. Pumunta ako sa aparador sa pasilyo, kinuha ang fireproof box mula sa itaas na istante at binuksan ito sa mesa ng kusina. Doon ko inilalagay ang mga dokumento ng isang buhay, mga birth certificate, ang titulo ng bahay at ang singsing ng kasal ni Linda na hindi pa ako handang iwanan. Idinagdag ko ang isang sticky note sa loob na may nakasulat na, "Sample ng whiskey sa pulis, huwag itapon." Hindi ko alam kung para kanino ang note, marahil para sa sarili ko. Natulog ako sa sofa na bukas ang ilaw sa pasilyo. Hindi ko ito ginawa mula pa noong gabi pagkatapos ng atake sa puso ko at hindi nasiyahan ng aking dibdib sa pagkakatulad sa pagitan ng dalawang sandali na iyon. Nagising ako bago sumikat ang araw dahil naaalala ng katawan ang mga lumang alarma. Nagtimpla ako ng kape at hindi ko ininom. Pinakinggan ko ang bahay na humihinga. Nang sa wakas ay sumikat ang araw, tinawagan ko si Linda at sinabi sa kanya na dadaan ako bandang tanghali. Sinabi niya na sa tingin ng doktor ay ililipat si Roberto mula sa intensive care unit kung mananatiling matatag ang kanyang vital signs. 10:00 ng umaga, tumunog ang telepono, hindi kilalang numero. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail dahil may natutunan akong mahalagang bagay noong nakaraang araw. Ang hindi ka obligado ng sagot sa kahit sino bago ka pa man handa. Dumating ang mensahe pagkatapos ng pangalawang ring, naghintay ako at pagkatapos ay pinindot ang play. "Nanay, ako ito." Tensyonado ang boses ni Roberta na parang kawad. "Kailangan nating mag-usap sa lalong madaling panahon, mas mabuti." Huminto siya. "Tawagan mo ako ulit." Hindi ko siya tinawagan. Isinulat ko ang oras at ang eksaktong mga salita, inilagay ang papel sa fireproof box. Dahil minsan kailangan mong lumikha ng sarili mong ebidensya. Tiningnan ko ang bintana sa aking likod bahay na tumatangging maging luntian. Gaano man kadalas diligan ng isang babae. Kumaluskos ang upuan sa beranda ng isang beses. Walang hangin na nakita ko, na nahimik muli ang araw. Kung gusto mong umamin ako na nakaramdam ako ng takot, hindi ko ito itatanggi. Hindi ko na itinatago ang takot. Bahagi ito ng katotohanan sa paraan na ang mga pako ay bahagi ng kahoy. Pinananatili nito ang lahat. Nanatili ako roon sa kusina na nakahawak ang kamay sa likod ng upuan at alam ko ang sumusunod nang hindi na kailangang isulat. Ano man ito, lampas na sa punto kung saan maaayos ito ng isang ina at anak sa pamamagitan ng tahimik na pag-uusap sa mesa. Lampas na sa punto kung saan ang isang bote ay regalo lamang at ang ospital ay isang lugar lamang na nangyayari sa ibang tao. Lalala ito bago bumuti at patuloy akong maglalakad patungo dito. Isang silid, isang tawag sa telepono,
isang matatag na paghinga sa isang pagkakataon. May isang uri ng katahimikan na hindi mananatili. Naglalakad-lakad, tumatama sa gilid ng iyong tasa ng kape. Tinitingnan ang telepono sa counter at nagbibilang hanggang iksentong kasama ka. Pagkatapos ay nagsisimula muli. Sinabi sa akin ni Detective Reyes na huwag akong makipag-usap sa aking anak, kaya hindi ko tinawagan si Roberta. Isinulat ko ang schedule ng voicemail na parang isang plate number na kailangan kong tandaan. Sa umaga, sinunod ko ng eksakto ang mga tagubilin ng detective, ngunit tila binabantayan ang bahay. Inilagay ko ang telepono sa mesa sa pasilyo at naglakad ako sa mga silid na nakalahad ang mga kamay sa likod. Hindi dahil inaasahan kong makakita ng anuman, kundi dahil ang mga babaeng tulad ko ay hindi umuupo kapag kaya nilang tumayo, hindi nagpapahinga kapag may trabaho. Ang ilaw ng Oktubre ay mas mahina ngayon, parang isang puting tela na nakasabit sa ibabaw ng araw. Sinuri ko ang likod na pinto, ang mga lock ng bintana, ang gilid na pasukan ng garahe na may matigas na lock na kailangan mong iangat habang iniikot. Lahat ay maayos, lahat ay normal. Ang normal ay hindi pareho sa ligtas. Gumawa ako ng pangalawang tasa ng kape, hindi ko ininom at binuksan ang fireproof box sa mesa ng kusina. Sa loob, ang titulo, mga form ng seguro, ang singsing ni Linda, ang index card kung saan ko kinopya ang eksaktong mga salita ng mensahe ni Roberta. Nagdagdag ako ng isa pang index card. Detective Reyes, 2:30 p.m., 2 beses na may salungguhit. Sa buong umaga, pinigilan ko ang sarili kong huwag tawagan ang istasyon ng pulisya. Hindi dahil sa pag-aalangan, kundi dahil gusto kong magpakita na may naipong determinasyon sa loob ko. Bago ako umalis, dahan-dahan akong umikot muli sa bahay. Sa harap na pasilyo, huminto ako. Ang trangka ng pinto ay nakahanay sa metal plate, bahagya lang ang pagkakaiba ng 1 milimetro, isang bagong gasgas sa gilid ng metal, bilog at malinaw, na parang isang masamang pagkagawa ng susi pagkatapos ng ilang pagsubok. Walang sirang, walang sapilitang pagpasok, tanging isang marka na mapapansin mo lamang kung kilala mo ang pinto tulad ng pagkakilala mo sa mga buto ng iyong kamay. Isang pag-iisip ang nanatili sa aking dibdib at hindi gumalaw. May nakapasok. Pumunta ako sa drawer ng kagamitan at nakahanap ng isang maliit na piraso ng sinulid at transparent tape. Inilagay ko ang sinulid sa ilalim ng frame ng pinto at dinikitan ito. Isang trick na natutunan ko sa isang pagod na sundalo na pagod nang makita ang kanyang locker na ginulo. Hindi ka nakakakuha ng manggugulo. Gumagawa ka ng kwento kung naroon siya. Nang pumasok ako sa pickup truck, tila walang laman at hindi nakakasama ang bahay. Eksakto kung ano ang dapat na itsura ng isang bahay. Gayunpaman, umatras ako na parang iniiwan ko ang isang natutulog na hayop. 3 kurbada at isang mahabang tuwid ang istasyon ng pulisya mula sa ospital. Dinala ko ang bigat ng sakit ni Roberto sa aking mga buto habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa opisina ni Reyes. Siya ay nasa isang simpleng silid, maliit na bintana, malaking mesa, tambak ng mga file na tila lumalaki sa dilim. Tumayo siya upang makipagkamay sa akin at itinuro ako sa isang upuan. Hindi siya mukhang isang taong kakaunti ang tulog o isang taong labis ang tulog. Mukha siyang isang taong alam kung ano ang gagawin sa mga konkretong katotohanan. "Salamat sa pagdating mo, Ginang Rivera," sabi niya. "At para sa mga sample kahapon, ipinadala namin ang mga ito sa State Laboratory. Ang mga paunang resulta mula sa iyong kaibigang si Ricardo ay tumutugma sa nakita namin. Sineseryoso namin ito." "Sa tingin ko may mga antas ng pagiging seryoso," sabi ko. Halos ngumiti siya. "Mayroon nga. Sa ngayon, nangangahulugan iyon na naghahanap kami ng kumpirmasyon. Ang mga ulat ng ospital, ang iyong audio, ang chain of custody ng sample." Inilapit niya ang isang notepad sa akin. "Gusto ko ang iyong timeline sa iyong sariling mga salita. Kailan mo natanggap ang pakete? Kailan mo ibinigay kay Ginoong Fuentes? Kailan ka tinawagan ng iyong anak? Kailan mo nalaman na nawawala ang bote?" Ikinuwento ko ng direkta ang lahat, pinapanood ang kanyang pluma na gumagalaw. Hindi niya ako inistorbo, maliban sa kumpirmahin ang oras o petsa. Nang matapos ako, pinukpok niya ang block gamit ang gilid ng pluma at sumandal. "Sinabi mong nawala ang basurahan. May senyalis ba ng sapilitang pagpasok?" "Wala.
May iba pa bang may susi? Wala akong nakatagong duplicate. Wala akong binigyan ng susi kamakailan. Mayroon ang aking namatay na asawa. Mayroon ang aking anak noong mas bata pa siya. Kailan mo siya huling nakitang may hawak na susi na iyon? Ang sagot ay gusto kong sabihin na matagal na, ngunit ang totoo ay dumating na nakasuot ng apron ng ospital. 5 taon na ang nakalipas pagkatapos ng atake sa puso, nang dumating si Roberta upang kumuha ng ilang bagay para sa akin bago ako i-discharge, nagdala siya ng tsinelas, sweatpants at ang charger ng aking telepono. Sa sandaling iyon, pinasalamatan ko siya sa kabutihan ng pag-alala sa charger. Hindi ko hiniling na ibalik ang mga susi. Sa tingin ko, iniwan niya ang mga ito sa counter ng kusina. Pagkatapos ng aking atake sa puso, sabi ko ng dahan-dahan, nasa kanya ang mga ito. Kung gayon, hindi ko maalala na ibinalik niya ang mga ito. Tumango si Reyes, hindi nagulat o nasisiyahan. Kung may nakapasok ng walang puwersa, nakakatulong iyon upang ipaliwanag ang nawawalang bote. May iba pa bang nakakaalam tungkol dito? Tanging si Ricardo. Hihilingin ko sa kanya na idokumento ang pag-uusap ninyo upang ipakita na hindi kami gumagawa ng ebidensya pagkatapos ng katotohanan. Isinara niya ang blog. Ginang Rivera, sasabihin ko sa iyo ng malinaw, huwag mong salubungin ang iyong anak. Kung anyayahan ka niya sa anumang lugar, ipaalam mo sa akin. Kung magpakita siya, tumawag sa 911. Seryoso ako. Naisip ko ang boses ni Roberta sa aking voicemail, tensyonado na parang kawad sa ilalim ng hood ng kotse na hindi dapat hawakan habang mainit ang makina. Gagawin ko ng eksakto ang sinasabi mo. Inilagay niya ang isang card sa mesa. Ang aking mobile phone. Kung sa tingin mo ay may mali, tumawag ka. Mas gugustuhin kong magkamali ng 2 beses kaysa sa tama na huli na. Pinasasalamatan ko po, sabi ko habang tumatayo. Nang lumabas ako, ang gusali ay amoy toner ng copier at floor wax. Bumaba ako ng 2 palapag ng hagdan at huminto sa landing upang huminga. Hindi ako kinapos ng hininga. Sinasabi ko kung ang sahig sa ilalim ko ay pareho pa rin sa pinaglakaran ko nang pumasok ako. Tinawagan ako ni Linda habang nagpapark ako sa ospital. Agad akong sumagot. Maria, mas mabuti na siya, sabi niya na may luha sa boses. Inililipat na siya mula sa ICU patungo sa isang transition unit. Patuloy siyang humihingi ng tawad sa tuwing nagigising siya na parang akala niya sinira niya ang party ng isang tao. Magiging party kapag nasa bahay na siya, sagot ko. Maaari akong dumaan, pakisuyo. Mukhang kupas si Roberto, ngunit matatag, nakaupo na ngayon na mas malinaw ang mga mata. Iniabot niya ang kanyang bisig nang pumasok ako. Ang lumang pakikipagkamay ng manggagawa kung saan hinahawakan nila ang bawat isa sa pulso. Mas malala ang mukha mo ngayon, sabi niya, na nagpatawa kay Linda sa pamamagitan ng panyo na hawak niya sa kanyang baba. Dinala ko ang pinakamasama kong hitsura para sa isang pagbisita, sagot ko habang hinihila ang silya. Dadalhin ko ang pinakamahusay bukas. Humingi ng paumanhin si Linda upang kausapin ang isang nurse. Nang magsara ang kurtina, pinahina ni Roberto ang kanyang boses. Maria, sa pagitan natin. Tumingin siya sa pinto, pagkatapos ay bumalik. Sa tingin mo ba ginawa ito ni Roberta? Sa tingin ko hindi regalo ang bote na yon. Tiningnan niya ang aking mukha na tila natututo ng isang wika sa pamamagitan nito. Magiging maayos ka sa pagharap dito. Susundin ko ang batas, sagot ko. Magiging matatag ako. Hindi iyon ang tanong ko. Hinayaan kong lumutang ang tanong ng sapat upang ipakita na narinig ko ito. Magiging maayos ako sa pagharap dito. Kinapit niya ang aking bisig ng 1 beses, pagkatapos ay pinakawalan ito. Ang mga babaeng tulad natin ay hindi naglalambingan maliban kung may inililibing tayo. Ang paghawak ay pahintulot na makaramdam ng walang formalidad. Bumukas ang kurtina at bumalik si Linda na may mas batang babae sa tabi niya na nasa mga 30 anyos. Ang buhok ay nakatali sa isang praktikal na ponytail, pagod ngunit alerto ang mga mata. Nakilala ko siya mula sa mga larawan sa fireplace sa bahay ni Roberta, si Liara, ang aking manugang, na 2 beses ko lang nakausap mula ng ikasal,
nang may paggalang tulad ng malalayong kapitbahay. "Maria," sabi niya, "masaya akong nandito ka." Tumayo ako. "Paano ka nakakaraos?" Tiningnan niya si Roberto ng takot, galit, pangunahin ng takot. Humina ang boses. "Kailangan nating mag-usap." Hinaplos ni Linda ang kamay ni Roberto at sinabing, "Bibigyan ko kayong dalawa ng 1 minuto." At lumabas siya sa pasilyo. Isang babae na nakakaunawa kung kailangan ng privacy ang isang pag-uusap kahit na hindi siya ang humiling nito. Itinuro sa akin ni Liara ang maliit na family room sa kanto. Mayroong coffee machine na nagpapalasa sa lahat na parang plastic at 2 upuan na may masyadong tuwid na likod upang maging komportable. Hindi siya umupo. Hindi rin ako. "Hindi ko alam ang alam mo," simula niya. "Ngunit alam kong matagal nang iba si Roberta, malayo, palihim." Naglalagay siya ng mga bote sa isang istante sa garahe, mga tuyong halaman. Sabi niya para raw sa hobby. Sumali siya sa mga online group tungkol sa pagkuha ng herbs. Nilunok ko ang aking laway. Hindi ko naisip na makakakonekta siya sa ganoong bagay. "Ugat ng puting ahas-ahas," sabi ko. "Narinig mo na ba ang pangalan na yon?" Nagpakita ang kanyang mga mata ng pagkilala o takot o pareho. Oo, nakita ko sa kanyang search history. Akala ko nagbabasa lang siya, nag-aaral. "Gusto kang kausapin ni Detective Reyes kung handa ka." Mabilis siyang tumango. Tinawagan ko na siya. Nag-iwan ako ng mensahe. "Mabuti," sabi ko. "Ang ginhawa at pagluluksa ay magkakamag-anak. Naramdaman ko na bumisita ang isa sa ngalan ng isa. Liara, kung mayroon kang anumang bagay, mga screenshot, mensahe, mga larawan ng mga bote na iyon, itago mo ang mga ito. Hayaan mong sundan ng detective ang linyang iyon." Tinitigan niya ako ng may sapat na intensity upang makita ako. "Bakit niya gagawin ito sa iyo?" Marami sana akong nasabi. Pera na hindi ko ibinigay sa kanya. Pagmamahal na hindi ko ipinakita sa paraang gusto niya. Mga pagkabigo na lumikha ng mga hinanakit. Sa halip, sinabi ko ang katotohanan tulad ng alam ko. Dahil kung hindi niya makontrol ang salaysay, mas gugustuhin niyang sunugin ang pahina. Nanginig siya na parang ang mga salita ay malamig na hangin. Tinanong niya ako ngayong umaga kung may balita ka mula sa kanya. Sinabi niyang gusto niyang malaman kung gusto mo ang bote. "Ano ang isinagot mo?" "Na ibinigay ko sa aking ama." Nanatili kaming tahimik ng ilang segundo na may parirala na iyon sa pagitan namin, ang uri ng bagay na nagbabago ng hugis habang pinapanood mo ito. "Salamat," sabi ko, "sa pagbabahagi sa akin nito." "Patawad," sagot niya, at alam kong ang ibig niyang sabihin ay lahat, hindi lang ang bahaging binigkas niya. Bumalik kami sa silid ni Roberto at nag-usap tungkol sa mas magaang bagay. Ang panahon, ang football, ang sopas sa cafeteria na sinubukan nilang tawagin na chicken noodle. Umalis ako nang dumating ang nurse upang suriin ang mga monitor, nangangakong magdadala ng mga magasin, nagpapanggap na mahalaga iyon sa resulta. Pauwi, huminto ako sa tindahan ng hardware. Bumili ako ng 2 bagong lock at isang pakete ng maliliit na self-adhesive alarm na tumutunog kapag bumukas ang pinto. Nagkomento ang tindero na maaga ang taglamig. Sumagot ako tungkol sa pangangailangan na maghanda para dito. Ibinulsa niya ang mga lock at binati ako ng magandang araw. Sinasabi natin ang mga bagay na iyon sa isa't isa. Magandang araw, na parang makikinig ang araw. Sa bahay, ang sinulid na idinikit ko sa pinto ay eksakto kung saan ko ito iniwan, buo. Tumalon ako sa ibabaw at isinara ang pinto sa likod ko nang may mahinang click. Naisip kong tumawag ng locksmith, ngunit ang pag-install ng mga lock mismo ay parang pag-aayos ng sarili kong kama sa isang hindi kilalang hotel. Kung gagawin ko iyon, marahil ay makakapagpahinga ako nang walang lahat ng ingay sa isip. Inilagay ko ang unang lock sa likod na pinto. Pagkatapos ang pangalawa sa harap, inikot ang mga plate ng dahan-dahan at mahigpit. Ang mga kalamnan ng aking bisig ay pamilyar sa anggulo at presyon. Ang maliliit na alarma ay inilagay sa mga frame na may tunog na katulad ng pagtanggal ng band-aid. Inaaktibo ko ang mga ito at binuksan ang pinto upang marinig ang matining na alarma na nagpapatunay na gagana ang mga ito. At mahusay ang ginawa nila. Nang matapos ako,
sapat na ang pagbaba ng araw upang makalikha ng mahahabang anino sa sahig. Nagpainit ako ng isang lata ng sopas at kinain ito ng nakatayo, hawak ang mangkok sa kaliwang kamay at ang kutsara sa kanan. Lumang ugali, mas kaunting hugasan sa ganitong paraan. Nag-vibrate ang telepono sa mesa sa pasilyo. Hindi ako natakot. Lumakad ako patungo dito sa bilis ng isang babae na magbubukas ng pinto ng walang pagmamadali. Hindi kilalang numero muli. Hinayaan ko itong mag-vibrate. Huminto ito. Ilang segundo pagkatapos, lumabas ang isang text message. Roberta, kailangan nating mag-usap ng harapan ngayon. Sumunod ang pangalawang mensahe bago ko pa man maproseso ang una. Roberta, huwag mong palalain pa ang sitwasyon. Inilagay ko ang telepono sa mesa na parang masusunog ako. Isinulat ko ang oras at ang mga mensahe ng eksakto kung paano sila dumating sa isang papel at idinagdag ito sa fireproof box. Pagkatapos ay kinuha ko ang card ni Detective Reyes mula sa aking pitaka at denial. Mabilis siyang sumagot. Reyes, si Rivera ito. Sabi ko, humihingi siya ng pakikipagkita sa amin. Hindi, sagot niya ng may desididong mga salita na parang pagsasara ng gate. I-forward mo sa akin ang mga text, ipapalista ko ang mga ito. Kung tumawag siya, hayaan mo itong pumunta sa voicemail. Nag-iwan siya ng mensahe kanina. Ikinopya ko ito. Mabuti, patuloy mong gawin iyan, nag-alinlangan ako. Detective, maaari ba kayong dumaan dito at suriin ang aking pangunahing pinto? Sa tingin ko may gumamit ng susi na hindi akin. Maaari akong magpadala ng opisyal upang kunan ng litrato at idokumento. Pupunta ako mismo kung libre ako sa loob ng susunod na oras. Dumating siya 40 minuto pagkatapos kasama ang isang batang opisyal na nagngangalang Pimentel. Kinunan nila ng litrato ang metal plate, ang maliit na gasgas kung saan nagasgas ang susi, ang sinulid na nakadikit sa ibaba na parang isang improvised na bitag. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Reyes. Hindi siya mukhang isang taong gusto niyang maging tama, ngunit hindi rin siya nag-aksaya ng enerhiya sa pagpapanggap na nagulat kung hindi naman. Mayroon ba kayong orihinal na set ng susi? Tanong niya. Pumunta ako sa aparador sa pasilyo at kinuha ang maliit na lata kung saan namin itinatago ang mga ekstrang susi. 20 taon na ang nakalipas. Sa loob, 2 tansong susi na minarkahan ng harap at likod sa malinis na sulat kamay ni Linda. Isang ekstrang susi at isang susi na hindi dapat naroon. Isang kopya na walang marka na bahagyang malayo sa gitna na naging sanhi ng pagkakadiskonekta sa lata. Nalamig ang aking tiyan. Hindi ito sa amin, sabi ko. Hindi namin ito nilagyan ng label. Nilagyan namin ng label ang lahat. Hiniling ni Reyes kay Pimentel na ilagay ito sa isang bag ng ebidensya. Titingnan namin kung makakakuha kami ng fingerprints. Walang pangako. Ang mga susi ay hindi gaanong maganda para sa fingerprints. Gawin niyo ang makakaya ninyo, hiling ko. Gusto kong ang bawat maliit na elemento sa kwentong ito ay tumigil sa pagpapanggap na hindi ito konektado sa iba. Nang umalis sila, tila kakaiba ang bahay. Hindi mas ligtas o mas hindi binabantayan, tanging pinatotohanan lamang. Mayroong isang bagay na nangyayari kapag pumasok ang opisyal na mundo sa iyong pribadong espasyo. Ang sahig ay dumulas at pagkatapos ay bumalik sa isang bagong anggulo. Umupo ako sa mesa ng kusina at hinawakan ang aking tasa ng kape ng 2 kamay, kahit na walang laman ito. Kumaluskos ang upuan sa beranda. Walang hangin na nakita. Naghintay ako ng mga hakbang na hindi dumating. Inilagay ko ang telepono sa Do Not Disturb mode at pinaligtad ito. Noong bata pa ako, akala ko ang pagiging adulto ay nangangahulugang walang sinuman ang makakapagsabi sa akin kung ano ang gagawin. Ngayon, nangangahulugan iyon na natutunan ko kung sino ang dapat pakinggan. Bandang 9:00, isang kotse ang huminto sa labas ng sapat na oras upang ako ay tumayo at lumapit sa bintana. Nililiwanagan ng mga ilaw ang beranda at pagkatapos ay nawala. Nanatili ako sa bintana hanggang sa narinig ko ang tunog ng makina na lumalayo. Ang boses ni Roberta sabi, mas pinipigilan kaysa dati, Napar. Ipagpapatuloy ko ang pagsasalin ngayon. Ang boses ni Roberta sabi, mas pinipigilan kaysa dati, na parang nasa isang lugar siya kung saan ayaw niyang marinig.
Pumunta ka sa pulis. Hindi iyan matalino. Sana naayos na natin ito. Hindi ka nag-iisip ng maayos. Binaba niya ang telepono. Isinulat ko ang lahat. Sana naayos na natin ito. Mga salitang nagsisiwalat. Ayusin. Ano? 8:00 ng umaga, tumawag si Reyes. Ang State Laboratory ay nagbalik ng mga paunang resulta, imporma niya. Independent na kumpirmasyon ng ugat ng puting ahas-ahas sa iyong sample. Sapat na ito upang pormal na magbukas ng kaso at humingi ng mga medical record ng ospital para kay Ginoong Fuentes. Kumikilos kami. Pinakawalan ko ang isang hininga na nanahan sa akin mula nang banggitin ni Ricardo ang ugat ng ahas-ahas sa unang pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Patuloy mong gawin ang ginagawa mo. Idokumento, huwag makialam. Isara ang iyong mga pinto. Makikipag-ugnayan ako para sa isang formal na nakarecord na pahayag. Kung makikipag-ugnayan ang iyong anak, itago ang lahat. Kung magpakita siya, tumawag sa 911. Seryoso ako. Alam kong oo, sagot ko. Detective, oo, salamat. Hindi siya nagsabi ng walang anuman, sinabi niya. Gagawin namin ang aming trabaho. Mula sa isang taong tulad niya, pareho lang iyon. Naligo ako, nagbihis at nagsuot ng malinis na kamisa. May isang paraan kung paano dapat magmukha ang isang babae kapag hinihingi ng araw ang katatagan. Nag-almusal ako at kinain ito sa mesa na parang bawat kagat ay isang matalinong pagpili. Nagmaneho ako patungo sa ospital na may tambak na magasin sa ilalim ng aking braso, tungkol sa bahay, pagbabago ng bahay. Isang marangyang tungkol sa mga hardin na hindi kailanman tutubo sa tuyong lupa ng aming rehiyon. Sapat na alerto si Roberto para magkunwari na interesado sa isang artikulo tungkol sa kaligtasan ng chainsaw. Alam naming dalawa na pinagbibigyan niya lang ako. Ang pagpapanggap ay isang kabaitan. Pumasok si Liara habang may artikulo tungkol sa pagpapanatili ng bubong. Hawak niya ang kanyang telepono at mukha siyang hindi nakatulog sa kama, kundi malapit lang dito. Tumawag sa akin si Detective Reyes, sabi niya. Gusto niyang dalhin ko ang lumang laptop ni Roberta. Nasa akin pa rin yon bago kami ikasal. Dalhin mo sa kanya, payo ko. Hayaan mong ang batas ang magdala ng dapat nitong dalhin. Tumango siya. Maria, nagpadala siya sa akin ng mensahe. Nagpatuloy siya na nakatungo ang mga mata. Tinanong niya kung naglalaro ka ng pagiging bayani. Sinabi niya, kung may mangyari, kasalanan mo. Tinaas niya ang kanyang tingin. I-forward ko ito kay Reyes. Mabuti, sabi ko. Isang init ang umakyat sa aking dibdib. Hindi tulad ng lumang uri. Ito ay ang uri na naghihiwalay sa pagitan ng banta at babala. Huwag kang sumagot ng anumang ipinadala niya, kahit isang salita, kahit para lang sabihin na hindi ka sasagot. Nang umalis ako, ang liwanag sa labas ay may raw na katapatan ng tanghali. Nagmaneho ako pauwi sa pinakamahabang daan, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto kong maglagay ng mas malaking distansya sa pagitan ko at ng susunod na mangyayari. Ang sinulid sa pinto ay nanatiling buo. Tumalon ako sa ibabaw na parang ito ay isang hangganan na maaari kong igalang at isinara ang pinto sa likod ko. Umupo ako na may panulat at dilaw na notepad at isinulat. Ano ang gusto niya? Sa malalaking titik na sumasaklaw sa pahina. Sa ilalim, gumawa ako ng 2 kolum muli. Pera, kontrol, sa pera. Isinulat ko. Nakaraang taglamig, 20,000 tinanggihan. Sa kontrol, isinulat ko. Lokasyon ng bote, nawawala ang botelya. Mga tawag, kailangan nating mag-usap. Mas mabigat ang panig ng kontrol sa timbangan. Ang pera ay isang dahilan. Ang kontrol ay isang ugali. Ang mga ugali ay mas matagal. Bandang tanghali, ang alarma ng pinto ay naglabas ng matinis nitong hiyaw. Nakatayo na ako mula sa upuan na hawak ang telepono bago pa man masabi ng aking utak sa aking katawan na nag-react ako ng sobra. Tumunog muli ang alarma, ginagampanan ang tungkulin nito. Lumapit ako sa bintana, labas sa field of vision, at hinila ang kurtina sa lapad ng isang daliri. Isang delivery truck. Binuksan ng driver ang screen door upang mag-iwan ng padded envelope sa doormat.
Tiningnan niya ang alarma, nagkibit balikat na parang isang lalaking nakarinig na ng mas malalalang ingay at umatras. Dahan-dahang sumara ang pinto, tumahimik ang alarma. Hinayaan kong bumalik ang aking puso sa lugar nito at naghintay. Nang umalis ang sasakyan, binuksan ko ang pinto. Walang address nang nagpadala ang sobre. Sa loob, isang pirasong papel lamang, walang sulat, tanging isang nakaimprintang litrato. Ang aking beranda noong nakaraang gabi ay kinunan ng litrato mula sa kabilang kalye. Ang upuan sa beranda ay walang galaw, ang ilaw sa ibabaw ng pinto ay nagliliwanag, walang tao sa frame. Ang litrato ay kinuha sa nakalipas na 12 oras. Tiningnan ko ang kalye, ang mga bakod ng kapitbahay, sa lugar malapit sa kanto kung saan maaaring huminto ang isang kotse na nakapatay ang mga ilaw at magmasid ng hindi nakikita. Pagkatapos ay dinala ko ang litrato sa fireproof box, idinagdag ito sa tambak at tinawagan si Reyes. Agad siyang sumagot, inilarawan ko kung ano ang dumating, paano ito dumating, kung ano ang ipinakita nito. "Huwag mong itapon," utos niya. "Magpapadala ako ng isang tao." "Mapapagod siya sa pakikinig sa akin," komento ko. "Mas gusto ko iyan kaysa sa alternatibo," sagot niya. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Ginawang gawain ang aming pag-uusap. Nanatili ako sa bintana, tinitingnan ang kalye mula sa gilid, tulad ng isang taong nagmamasid sa isang ligaw na hayop na ayaw takutin. Gumalaw ang upuan sa beranda ng isang beses, walang hangin. Ganyan ang mga bahay. Ang tila static ay laging nagpapahiwatig ng isang bagay, kung handa kang makita. Sa pagtatapos ng hapon, kinuha ng pulisya ang litrato at idinokumento ang aking pahayag kung paano ito dumating. Kinuha rin nila ang sobre. Nagpadala sa akin si Reyes ng mensahe. "Humihingi kami ng mga security camera footage mula sa iyong block." Dumating ang gabi na parang dahan-dahang nagsasara ang pinto. Nagpainit ako ng sopas mula kagabi at kinain ito habang nakaupo sa likod na hagdan. Ang hangin ng Oktubre ay humihiwa ng malinis sa aking mga baga. Nagdilim ang likod bahay. Nanatiling walang galaw ang upuan at sa kung saan malayo ay tumahol ang isang aso sa isang bagay na tanging ang mga aso lamang ang nakakakita. Pumasok ako at binuksan ang ilaw sa pasilyo. Nag-vibrate muli ang telepono ng isang beses. "Roberta, sa tingin mo ba ay poprotektahan kanila mula sa sinimulan mo? Tawagan mo ako?" Hindi ko siya tinawagan. Kinopya ko ang salita sa salita at inilagay ang papel sa kahon. Sumara ang kahon ng may mahinang, panghuling tunog na laging ginagawa nito. Ibinalik ko ito sa pinakamataas na istante, tulad ng isang babae na nagtatago ng bigat kung saan hindi niya ito matatapakan sa dilim. Nanatili akong tahimik, nakikinig sa bahay na nag-uusap sa sarili nito. Ang pagkaluskos at pagbuntong hininga ng kahoy, ang mahinang ungol ng makina ng ref, ang pagtitiktak ng orasan na hindi naiintindihan ang kahulugan ng oras. Naisip ko ang unang beses na sinabi ni Roberta, "Nanay," sa paraang nagpamahal sa akin, at sa huling beses na sinabi niya ang nanay sa paraang nagpatibok ng aking puso, ganap ng madilim. Nang sa wakas ay humiga ako sa sofa, inilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib at naramdaman ang aking puso na gumagana, mabagal, matatag, epektibo. Matagal na, sinabi sa akin ng isang doktor na malalaman ko kung nasa panganib ako. Nang gabing iyon, tila iyon ang pinakatapat na bagay na pagmamay-ari ko. Hindi ko alam kung dumating ang tulog o kung nagpasya lang ang gabi na maging maawain. Ngunit nang tumunog ang telepono bandang 6:12 ng umaga, handa ako. Ipagpapatuloy ko ang pagsasalin ngayon. Hindi ko alam kung dumating ang tulog o kung nagpasya lang ang gabi na maging maawain, ngunit nang tumunog ang telepono bandang 6:12 ng umaga, handa ako. Sumagot ako sa unang ring. "Ginang Rivera," sabi ni Reyes nang walang pagbati. "Oo?" "Kinumpirma ng State Laboratory," imporma niya. "Humihingi kami ng warrant." Pinikit ko ang aking mga mata at inilarawan ang upuan sa beranda, ang puting sinulid sa pintuan, ang litrato ng sarili kong bahay na kinunan mula sa kabilang kalye. Nakita ko ang isang bote na kumukuha ng liwanag ng umaga na parang kahihiyan sa isang baso. "Saan ninyo ako kailangan?" tanong ko. "Eksakto kung nasaan ka," sagot niya.
At anuman ang mangyari, huwag mong buksan ang pinto maliban kung ang taong nasa kabilang panig ay makapagpapatunay na nandito sila upang tumulong. Nanahimik ang linya. Nakinig ang bahay at nanatili ako sa maliit na bansa na itinayo ko sa loob ng aking mga pader. Naghihintay na tawiran ng araw ang pintuan. Sabi nila, ang suntok na hindi mo inaasahan ang iyong naaalala. Ngunit sa pagkakataong ito ay inaasahan ko. Inaasahan ko ito mula nang sabihin sa akin ni Reyes na kinumpirma ng laboratorio ang lason. Gayunpaman, nang dumating ang suntok ng malakas at desidido, bumigat ang aking dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaalaman na ang linyang sinusundan namin sa dilim ay malapit ng ipinta ng maliwanag na opisyal na tinta. Ang suntok na iyon ay nangangahulugang may bisa na ang utos at ang araw ay hindi maghihintay na ako ay maging handa. 4:00 pasado lang ng 8:00 ng umaga. Ang ilaw sa labas ay may maputlang ginto na halos hindi lumalapat sa lupa bago mawala. Binuksan ko ang pinto at nakita si Reyes kasama ang 2 unipormadong opisyal, si Pimentel mula kanina at isa pa na hindi ko kilala, sapat na bata para tila masyadong malaki sa kanya ang kanyang sinturon. Nakasuot sila para sa isang trabaho na hindi mananatili lamang sa papel. Magandang umaga, Ginang Rivera. Sabi ni Reyes, hawak ang isang nakatiklop na dokumento sa isang transparent na plastic na guwantes. Nilagdaan ito ng hukom bandang 7:43. Mayroon kaming pahintulot na halughugin ang tirahan ng iyong anak na babae at kumpiskahin ang anumang bagay na may kaugnayan sa kaso. Hindi niya kailangan magpaliwanag. Ito ang sandali kung saan maaaring magbago ang lahat. Kailangan ninyo ba ako doon? Tanong ko. Hindi, sabi niya. At hindi iyan isang kahilingan, iyan ay isang tagubilin. Ayaw namin na makita ng ginang ang iyong mukha ngayon. Gagawin namin ang paghahanap. Kung makikita namin ang inaasahan namin, magpapatuloy kami ng naaayon. Ang magpatuloy ng naayon ay lengguwahe ng pulisya para sa iyong buhay. Baka hindi ito magmukhang pareho para sa hapunan. Tumingin si Pimentel sa loob ng pasilyo. May nagbago ba kagabi? Ang sinulid ay nananatiling buo. Walang alarm na tumunog. Tumango si Reyes ng maikli. Mabuti, panatilihin mo silang aktibo. Ako ang bahala sa pag-install ng angkop na sistema ng kamera bago matapos ang linggo. Umalis sila sa isang konvoy, isang itim na sedan, isang kotse ng pulis na gumugulong sa kalye na parang isang linya ng bantas na patungo sa isang hindi natapos na pangungusap. Nanatili ako sa pinto hanggang sa lumiko sila. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto at tiningnan ang sinulid sa ilalim ng frame na natiling ganap na walang galaw na parang hinahamon ng sino man na guluhin ito. Ang sumunod na mga oras ay tila walang katapusan. Sinubukan kong magbasa. Ang mga salita ay nasa pahina na parang mga estranghero sa isang hintuan ng bus. Nagtimpla ako ng kape. Hindi ko ito ininom. Bandang 11:00, dahan-dahan akong naglakad patungo sa labas ng bayan, huminto sa maliit na parke ng alaala ng mga veterano kung saan nakaharap ang mga bangko sa isang fountain na hindi gumana mula pa noong nakaraang tag-araw. Sapat na malayo ang tunog ng trapiko sa sentral na abenida upang manahimik ang hangin. Narito ako minsan kasama si Roberta noong 10 taong gulang pa siya. Nagdala kami ng tinapay para sa mga pato. Tinanong niya sa akin kung para saan ang lahat ng pangalan sa mga plake. Sinabi ko sa kanya na para iyon sa mga kalalakihan at kababaihan na ginampanan ang kanilang tungkulin hanggang sa huli. Tinanong niya kung nangangahulugan iyon na natapos nila ang misyon. Sabi ko, oo. Hindi niya tinanong kung ano ang misyon. Minsan naiisip ko na iyon ang bahagi na dapat kong ipinaliwanag sa kanya. 1:00 ng hapon, bumalik na ako sa bahay, nakaupo sa mesa ng kusina na nakabukas ang telepono. Hindi ako naghihintay na siya ang tumawag. Hindi si Roberta ang tipo na tumatawag kapag napipilitan. Siya ang tipo na lumilitaw nang walang paunang abiso, pinipilit ang pag-uusap sa kanyang sariling mga tuntunin. Iyon ang ikinababahala ni Reyes. Bandang 1:17, nag-vibrate ang telepono. Hindi tawag, kundi text message mula kay Liara. Liara, nandito na sila.
Nasa silid ako na nakasara ang pinto. Naririnig ko silang naghahalungkat sa garahe. Sumagot ako, manatili ka sa loob. Huwag kang makialam. Ligtas ka sa kanila doon. Hindi na siya sumagot. Na-imagine ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Magkakapit ang mga kamay, nakikinig sa mga bota sa semento at sa tunog ng mga kahon na inililipat. Kilala ko ang tunog na iyon. Ito ang tunog ng isang taong naghahanap ng katotohanan nang hindi alintana kung gigisingin nito ang buong bahay. Bandang 2:04, tumawag si Reyes. Nakita namin. Hinayaan kong umayon ang mga salita. Ano ang nakita ninyo? 3 garapon na may label na tape, RCB, tangkay ng ugat at tincture. 2 sa mga ito ay naglalaman ng tuyong material ng halaman na umaayon sa ugat ng puting ahas-ahas. Ang 3 ay naglalaman ng likido. Ipapadala namin ito sa laboratorio para sa kumpirmasyon. Nakita rin namin ang mga sulat kamay na tala tungkol sa mga paraan ng paghahanda, mga pagtatansya ng dosis, huminto siya, at isang sobre na nakapangalan sa iyo na walang selyo. Sa loob ay isang maliit na sulat na may pangalan mo sa itaas at ang mga salitang maiintindihan mo kung bakit kapag natapos sa ibaba. Walang anuman sa pagitan nila, tanging isang drawing ng isang puno na may bilog na ugat. Mas nalamig ang kusina. Nag-iwan siya ng mensahe sa akin kung sakaling gumana ang bote. Mukhang gumana, sabi ni Reyes ng may mahinahong boses. Idodokumento namin, ikakatalog at kukunang litrato ang lahat. Lubos na nakikipagtulungan si Liara. Nagbigay siya ng pahintulot para sa paghahanap sa mga nakabahaging digital device. Nahuli ninyo siya? Tanong ko. Hindi pa. Wala siya sa bahay nang dumating kami. Naglalabas kami ng alerto. Mas mahigpit kong hinawakan ang telepono. Detektiv, kung pumunta siya rito, nabigyan ko na ang iyong address ng prioridad na tugon. Huwag kang makialam sa kanya. Nanahimik ang linya sa isang saglit. Pagkatapos ay idinagdag niya, lumilipat kami mula sa paghihinala tungo sa ebidensya, Ginang Rivera. Binago nito ang lahat. Naiintindihan ko. Ibinaba ko ang telepono at pumunta sa fireproof box. Nagdagdag ako ng anotasyon. 2:04 p.m. Tumawag si Reyes. Nakakita ng mga bote, tala, sulat. Binasa ko ang iba pang mga index card sa tambak, isa-isa, na parang kumukonsulta sa manual ng isang makina na hindi maaring kalasin. Ang bawat entry ay isang bahagi ng patunay na ang nakaraang buwan ay hindi isang lagnat na delusyon. Bandang 3:30, tinawagan ko si Linda upang magbigay ng update. Natutulog si Roberto. Nakinig siya ng hindi nakikialam, tulad ng ginawa niya nang tawagan ko siya mula sa emergency room taon na ang nakalipas pagkatapos ng atake sa puso ko. Maria, sabi niya nang matapos ako, ito ay magtatapos sa isa sa 2 paraan. Alinman ay aarestuhin siya o makakatakas siya. Hindi siya makakatakas ng malayo, sagot ko. Hindi, ngunit sapat na malayo para pagdudahan mo. Bandang 12, tumunog ang alarma ng pinto. Nasa pasilyo ako sa 3 hakbang, hawak ang telepono. Sarado ang pangunahing pinto, buo ang sinulid sa frame. Ang tunog ay nagmula sa likuran. Dahan-dahan akong gumalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi ka nagmamadali kapag kailangan mong makita ang lahat. Mula sa bintana ng kusina, nakita ko ang screen door na umindayog ng 1, 2 beses. Pagkatapos ay nanatili itong walang galaw. Walang tao sa paningin. Lumapit ako at nakita ang isang nakatiklop na papel na nakakabit sa pagitan ng doorknob at ng frame. Binuksan ko ang pinto, in-deactivate ang alarma at kinuha ang papel. Isang pangungusap sa makapal na itim na ballpen, huwag kang magpapasok pa o ako ang gagawa. Walang pirma, walang sobre, tanging ang mga salitang iyon. Kinuha ko ang litrato, inilagay ang papel sa isang plastik na guwantes, at tinawagan si Reyes. Sinabi niya na may darating na opisyal sa loob ng 15 na minuto. Dumating si Pimentel sa loob ng 10. Kinunan niya ng litrato ang tala sa aking kamay, ang lugar sa pinto, ang mga bisagra at ang likod bahay sa kabila. May nakita ka bang sino man? Tanong niya. Walang galaw sa kalye, sagot ko. Maaaring iniwan lang ito at mabilis siyang umalis. Umalis siya, nadala ang tala. Nangangakong agad itong ipaparehistro.
Nang gabing iyon, hindi na ako nag-abala sa sofa. Naglagay ako ng upuan sa kanto ng sala kung saan ko nakikita ang dalawang pinto, ang harap at likod. Ang bahay ay may bahagyang amoy metal mula sa mga bagong lock. Pinanatili kong bukas ang mga ilaw, hindi dahil gusto kong makita ang labas, kundi dahil gusto kong makita ako ng sinumang nasa labas. Bandang alas 9:40 p.m., umilaw ang aking telepono. Hindi kilalang numero. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa bumagsak sa voicemail. 1 minuto pagkatapos ay pinatugtog ko ang mensahe. Nanay, ako ito. Nagkakamali sila. Ang mga bagay na nakita nila ay hindi ang akala nila. Mas kilala mo ako kaysa doon. Isang paghinto. Tawagan mo ako, please. Ang boses ay mahinahon, sinusukat, halos banayad. Ang uri ng tono na gagamitin mo upang magbenta ng isang bagay sa isang taong ayaw bumili. Hindi ko siya tinawagan. Isinulat ko ang salita sa salita. Ang umaga ay nagdala ng malakas na hamog. Ang damo ay puti sa dulo at ang hangin ay amoy metal. Nagpadala si Reyes ng mensahe bandang 8:12. Nahuli namin siya, dinala ng walang insidente. Ia-update kita. Tiningnan ko ang mga salita hanggang sa tumigil sila sa pagiging anyo at naging katotohanan. Nagmaneho ako papunta sa istasyon ng pulisya bago magtanghali. Maliit ang waiting area, may 2 plastik na upuan sa dingding at isang vending machine na humuhugong sa kanto. Lumabas si Reyes upang salubungin ako. Hindi siya nagsasalita, sabi niya. Agad siyang humingi ng abogado. Okay, may sapat na kami upang panatilihin siyang nakakulong. Nagbigay si Liara ng malaking digital na ebidensya, mga email na tumutukoy sa paghahanda ng ugat at sa perpektong timing. Search history ng toxicity levels sa mga matatanda na lampas 60 taong gulang. Ano ngayon? Ipapakita namin ang mga kaso sa piskalya. Attempted homicide, possession of controlled toxic substance, tampering with evidence, mabilis ang proseso. Tumango ako. Nanatili ang aking mga kamay sa mga bulsa upang hindi sila gumawa ng anuman na hindi nararapat. Pinagmasdan ako ni Reyes sandali. Kaya mo ba? Kaya ko, sagot ko. Sapat na iyan. Nang lumabas ako ng istasyon ng pulisya, ang langit ay naging kulay abo. Ang uri na nagpapaisip sa iyo na malapit na ang niyebe. Kahit na ang forecast ay nagsasabi ng kabaligtaran. Nagmaneho ako ng walang direksyon, dumaan sa lumang gilingan, sa saradong tindahan ng hardware, sa restaurant na amoy pa rin ng grasa 20 taon na ang nakalipas. Nagtapos ako sa ospital. Gising si Roberto at nanonood ng game show na nakapatay ang tunog. Nasa tabi niya si Linda at naghabilin ng isang bagay na berde. Nahuli nila siya, sabi ko ng mahina. Tumango si Roberto ng isang beses. Mabuti. Patuloy na gumagalaw ang mga karayom ni Linda. At ngayon? Ngayon, sagot ko, hinihintay natin na gawin ng sistema ang trabaho nito. Nang gabing iyon, umupo ako sa likod na hagdanan na may tasa ng tsaa. Ang singaw ay umaakyat sa malamig na hangin. Tahimik ang likod bahay, maliban sa paminsan-minsang pagkaluskos ng sanga sa hangin. Sa kung saan sa blok, tumahol ang isang aso ng isang beses, pagkatapos ay nanahimik. Naisip ko ang tala sa pinto, ang mga bote sa garahe, ang sulat na may mga ugat ng puno, at naisip ko ang batang babae na may tinapay sa parke ng alaala. Nagtatanong kung ang mga pangalan ay nangangahulugang natapos na nila ang misyon. Marahil iyon ang aking misyon, hindi upang tapusin ito, kundi upang tiyakin na hindi ako matatapos nito. Nang pumasok ako, sinuri ko ang sinulid sa pinto, nandoon pa rin, nagpapakita pa rin ng katotohanan. Ang lason ay isang masamang salita, hindi lang ito nananatili sa iyong bibig, binabago nito ang paraan ng paghinga mo. Hindi agad binigkas ni Reyes. Hinayaan niyang ipaliwanag muna ni Ricardo, marahil alam na ang pakikinig sa isang kaibigan ay hindi gaanong malupit kaysa sa pakikinig sa isang detektib. Ngunit walang banayad na paraan upang marinig na ang isang bagay na nilayon upang pumatay sa iyo ay nasa loob na ng isang lalaki na iyong iginagalang at ikaw ang nagbigay nito sa kanya. Ang desisyon kung ano ang gagawin kay Roberta ay dumating na parang pinto na nagsasara nang may tiyak na klik. Tinawagan ko si Reyes. Sabihin mo sa piskal na magtetestigo ako,
Buong kaso. Hindi niya sinabi, magandang pagpili o ginagawa mo ang tama. Sinabi lang niya, naiintindihan at sapat na iyon. 3 araw pagkatapos, itinakda ang pagdinig. Mga paunang mosyon, listahan ng ebidensya, paghahanda ng mga saksi. Ang abogadong si Cardoso ni Roberta ay nagsumite ng mga pagtutol sa kalahati ng mga ito, ngunit itinapon ng hukom ang karamihan. Nang dalhin si Roberta sa korte sa unang pagkakataon, sinuri niya ang silid at nakita ako. Ang kanyang mga mata ay walang pinakitang kahinaan. Sa kabaliktaran, naging mas malamig ang mga ito, na parang bumalik lang siya sa kanyang listahan. Pinanindigan ko ang tingin niya dahil marahil ay ginawa ko nga. Tinatawag nila itong korte, ngunit para sa akin, ito ay parang isang minahan. Bawat salita, bawat tingin ay maaaring sumabog sa iyong mukha. Pumasok ako na iniisip na ang katotohanan ay mananatili. Pagkatapos ay nakita ko kung paano ngumiti sa akin ang abogado ni Roberta na parang alam na niya kung saan ako lalakad at kung gaano ako kalakas babagsak. Sa araw ng pagdinig sa ebidensya, kalahati lang ang puno ng mga bangko, ngunit mas mabigat ang hangin kaysa sa isang punong-puno ng simbahan noong Agosto. Umupo ako sa likod ni Reyes at ng piskal, magkakabit ang mga kamay sa aking kandungan, nagpapanggap na hindi ako pinagpapawisan. Pumasok si Roberta na naka-orange na uniforme, nakaposas ang mga pulso. Hindi siya tumingin sa akin sa simula. Pagkatapos ay sandali siyang tumingin, sapat lang para manginig ang gilid ng kanyang bibig, hindi sa ngiti, kundi sa isang bagay na mas malamig. Naalala ko kung bakit ako naroon. Ang kama ng ospital ni Roberto, ang ulat ng laboratorio, ang nakakainis na notebook na iyon. Tinawag kami ng hukom sa order. Umakyat si Reyes sa silyang pangsaksi. Naging propesyonal at direkta siya, ginabayan ang korte sa kung paano natanggap ang bote. Sinuri ito at kinumpirma na nilason. 2 beses na tumutol si Cardoso, nagdahilan ng mga problema sa chain of custody, ngunit itinapon ng hukom ang 2. Pagkatapos ay dumating ang aking pagkakataon. Pinapanumpa ako ng sheriff. Umupo ako na sapat na malapit ang mikropono upang marinig ang sarili kong paghinga. Nagsimula ang piskal sa mga simpleng tanong, ang aking pangalan, edad, kung saan ako nakatira, at ang aking relasyon sa akusado. Oo, si Roberta ang aking anak, sagot ko. At tila kakaiba itong sinabi ng malakas, na parang sa buhay ito ng ibang tao. Ginabayan ako ng piskal sa araw ng regalo. Direktahan kong isinalaysay ang tungkol sa pakete, ang sulat kamay, ang desisyon na ibigay ito kay Roberto. Kung paano napunta si Roberto sa ospital, kung paano sinuri ni Ricardo ang bote. Pinanatili kong pare-pareho ang aking tono tulad ng payo ni Reyes. Manatili sa mga katotohanan, hayaan ng ebidensya ang magsalita. Pagkatapos ay tumayo si Cardoso. Ginang Rivera, nagsimula siya, nang may malambing na boses na parang pinakintab na kahoy. Sinasabi mong kinikilala mo ang sulat kamay ng aking kliyente, sa tala. Hindi ko sinasabi, alam ko. Ngunit hindi mo nakita ang sulat kamay na iyon sa loob ng mahigit 3 taon. Tama. Tama. Posible kung gayon na nagkakamali ang ginang? Hindi. Yumuko siya na may isang kamay sa rehas. Sinasabi mo ba sa korte na ito na dapat masira ang buhay ng isang babae dahil sa tingin mo ay kahawig ng sulat kamay ng iyong anak ang isang tala? Naramdaman ko ang unang init na umakyat sa aking dibdib. Hindi ko iniisip, alam ko. Halos kaswal na lumayo si Cardoso. Kawili-wili, dahil mayroon kami rito, itinaas niya ang isang papel, isang pagsusuri sa sulat kamay mula sa isang sertipikadong eksperto na nagsasabing hindi maaaring isinulat ni Roberta Fuentes ang tala. Kumalat ang bulong-bulungan sa silid. Pinalo ng hukom ang martilyo. Tumutol ang piskal, kinuwestiyon ang bisa ng ulat. Pinahintulutan ng hukom ito para sa record, ngunit bumagsak ang aking tiyan. Bahagyang ngumiti si Cardoso. At sabihin mo sa akin, Ginang Rivera, hindi ba totoo na ikaw at ang aking kliyente ay nagkaroon ng tensyonadong relasyon sa loob ng maraming taon, na ibinenta mo ang bukid ng iyong ina nang hindi kinukonsulta siya? Muling tumutol ang piskal. Hindi mahalaga at nakakagalit.
Pinahintulutan, sabi ng hukom. Ngunit nagawa na ang pinsala. Narinig na ito ng hurado. Nang matapos ako, bumaba ako. Mas mabigat ang aking mga binti kaysa dati. Sinalubong ako ni Reyes sa mesa. Sinusubukan nilang ilarawan ka bilang mapait at nagtatanim ng sama ng loob, sabi niya ng mahina. Iyan lang ang mayroon sila. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka niyan. Ngunit naramdaman kong naiimpluwensyahan na ako. Sa labas, sa mga hagdan ng korte, naghihintay si Roberto na nakasandal sa kanyang tungkod. Naglaro sila ng marumi, sabi niya. Hindi mahalaga kung totoo. Kailangan lang nila ng sapat upang lituhin ang hurado. Tumango ako. Mayroon na silang report ng pagsusuri sa sulat kamay. Lumihis ang bibig ni Roberto. Binili. Malamang nakita ko na iyan sa mga hidwaan sa negosyo. Maaari kang bumili ng opinyon tulad ng pagbili mo ng kurbata. Sa araw ng deliberasyon ng hurado, kulay abo at mababa ang kalangitan na parang isinasaalang-alang ang lahat ng aming pagpili. Umupo ako sa gallery na magkakrus ang mga kamay sa aking kandungan, nakatingin sa likod ng ulo ni Roberta. Ginawa ni Cardoso ang kanyang trabaho, nagtanim ng pagdududa, nagmumungkahi na ako ay isang galit na ina na gumagawa ng mga akusasyon, ngunit ang piskal ay naging walang awa sa ebidensya. Ang kwaderno na may mga inisyal na MR sa tabi ng mga nakamamatay na dosis, ang mga botelya na natagpuan ng eksakto kung saan sinabi ni Liara na nandoon, ang mga search history tungkol sa ugat ng puting ahas-ahas at pag-atake sa puso sa mga matatanda. Nang bumalik ang hurado, huminga ako ng malalim. Tumayo ang foreman na hindi tumitingin kay Roberta kundi sa hukom. Sa kasong attempted homicide sa unang antas, itinuturing namin ang akusado na... Sa kalahating segundo na iyon, bago niya ito tapusin, napagtanto kong pinipigilan ko ang aking hininga mula pa noong araw na lumitaw ang bote sa aking beranda. Guilty. Ang isang salitang iyon ay nahulog na parang unang patak ng ulan sa bubong pagkatapos ng buwan ng tagtuyot. Hindi ito kumulog, hindi umugong, tahimik lang itong umayos, ngunit hindi maikakaila. At alam kong walang balikan, hindi para kay Roberta o para sa akin. Hindi sumabog ang korte sa pagbubuntong hininga tulad ng nakikita natin sa telebisyon, huminga lamang ito ng kakaiba. At sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, huminga rin ako. Pinasalamatan ng hukom ang hurado, pinauwi sila at nagsimulang basahin ang hatol. 25 taon sa State Penitentiary, walang posibilidad ng parol sa unang Fimfine. Ang kanyang boses ay matatag at metodiko, ngunit naramdaman ko ang bigat ng bawat pantig na pumipiga pababa. Hindi nanginig si Roberta, umupo lang siya, nakaposas ang mga kamay sa harap, ang mga mata ay nakatitig sa isang punto sa itaas ng ulo ng hukom. Kung hindi ko lang siya kilala, iisipin kong nababato siya. Gumalaw ang sheriff upang ihatid siya palabas. Ngunit lumingon si Roberta sa huling sandali. Nagkasalubong ang aming mga mata at sa sandaling iyon ay walang korte, walang hurado, walang unipormadong opisyal. Tanging ang batang babae na tinuruan kong mag-baseball, nakatingin sa babaeng sumubok na pumatay sa kanya. Bahagya lang gumalaw ang kanyang labi. Hindi ito ang huling kabanata. Pagkatapos ay umalis siya. Inakala kong darating ang ginhawa, ngunit hindi ito dumating. Ang dumating ay isang walang laman na sakit. Naipatupad ang hustisya sa papel, ngunit walang anumang sa papel ang makakapag-ugnay sa mga piraso ng nawasak sa pagitan namin. Inilagay ni Roberto ang isang kamay sa aking balikat habang kami ay lumalabas. Ginawa mo ang kailangan mong gawin, Maria. Huwag mong hayaan ang sino man na sabihin sa iyo ang kabaligtaran. Tumango ako. Ngunit hindi sumagot dahil may isang bahagi ng aking sarili na nagtataka pa rin kung mas marami ba akong nawala kaysa sa napanalunan. Ilang linggo pagkatapos, umupo ako sa beranda na may tasa ng kape. Nawalan na ng dahon ang mga puno at naroon na ang unang simoy ng taglamig. Hindi na umuugong ang upuan, inayos ko na ito sa wakas. Naisip ko ang bote, ang lason, ang paglilitis at ang mahabang daan na nagdala sa akin dito. Ang mga tao ay iniisip na ang paghihiganti ay nagtatapos kapag bumagsak ang martilyo, kapag dinala ang may kasalanan, ngunit ang katotohanan ay ang paghihiganti ay ibabaw lamang.
Sa ilalim nito ay ang mga taon na hindi mo na mababawi, ang mga pag-uusap na hindi mo na kailanman magkakaroon, ang mga pagkaing pamilya na magiging walang laman na upuan at malamig na plato. Ang hustisya ay nagbigay sa akin ng seguridad, hindi ito nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit habang nagbabago ang hangin at nagdadala ng amoy ng usok ng kahoy mula sa kung saan sa daan, may napagtanto ako. Ang kapayapaan ay hindi ipinagkakaloob, ito ay itinatayo ng tahimik sa bawat hapon, isang desisyon na huwag lumingon sa isang saradong pinto. Tinaas ko ang aking tasa sa walang laman na bakuran. Para sa mga katapusan, sabi ko ng malakas, at para sa darating pagkatapos. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click sa susunod na video na lumalabas sa screen dahil dito ang kwento ay may pagtataksil at baluktot na hindi mo pa nakikita kailanman.